to Starbucks, mga kaibigan. Kapiling po natin si Aling Concepcion, ang ina na inagawan ng asawa ng sariling anak. Nung pangalawang asawa niya, ang kanyang panganay na anak ay 14 years old, 14 na taon. 3 taon sila nagsama hanggang magkasakit si Aling Concepcion at kinailangan niyang umalis ng bahay. Iniwan niya ang kanyang 17 years old na anak niya na panganay kasama ng kanyang pangalawang asawa. And just to find out, pagbalik niya ng bahay nila, buntis na yung kanyang anak. So nagsama bilang mag-asawa na yung kanyang anak at kanyang asawa. Mami Concepcion, uunahin ko na po yung katanungan. Masama pa rin po ba ang loob niyo sa anak ninyo? Opo. Kaya pinatawad ko na po siya. Pero yung asawa ko po, hindi ko po pinatawad. Masakit sa kalooban ko. Kasi nung nagsasama po kami ng ibig, maganda yung buhay namin. Pero nung yung dumating yung anak ko po sa akin, nagumulo yung buhay namin. Maganda yung pagsasama namin noon. Tapos nung yung magsasama na po kami, nagkasakit ako. Umuwi po ako sa nanay ko. Pagkatapos po, naiwan silang dalawa sa bahay. Nung magaling na po ako, umuwi na po ako sa bahay namin, sa Blooming Treat. Tapos nung nahalata ko po, yung anak ko, parang may may relasyon po. Hindi ko naman po hindi ko na po sinasabi sa kanya, nahalata ko lang po yung pagkikilos niya. Yun po, kaya lang po, masakit po sa kalooban ko, hindi na lang po inaano sa kanya. Pero nung nalaman po, pinagtapat ng anak ko, buntis na pala po siya. Pero yun nga po, dapat nga po gusto ko ipalaglag. Kaya lang po masama naman po sa Diyos. Pero talagang, hindi ko po talaga matanggap yun, na ganyan. Ano yung mas masakit sa iyo? Yung asawa mo na niloko ka? O yung anak mo na inagawan ka ng mahal mo sa buhay? Alin po yung mas masakit doon? Yung anak ko po masakit sa akin kasi kadugo ko pa. Inagawan ako. Sa totoo lang po, pero anak ko po, kaya pinatawad ko lang po, alang-alang po sa mga apo ko. Pero yung, si Vicky, di ko talaga hanggang buhay ako, di ko na apatawad hanggang namatay siya. Hanggang nagsasama po sila, hindi ko naman talaga po pinakausap. Kaya sabi ko, habang buhay ako, meron kang makarma ka. Pag namatay ka na, dadadali mo sa hukay mo yan, di pa rin kita patawarin. Sabi ko sa kanya. Halimbawa pong hindi mo ito anak, mag-iiba kaya yung pagpapatawad mo? Ganun kaya kabilis yung naging pagpapatawad mo sa kanya? O napatawad mo na lang siya kasi anak mo siya? Kung hindi ko lang nga po siya anak, talagang hindi ko na po siya patatawarin kasi alang-alang lang po sa mga apo ko, naawa ko sa mga apo ko. Kaya nung namatay na po si Vic, kinupkup ko na po lahat sila. Napatawad niyo na po ba ang sarili ninyo sa pagpapalayas ng sariling anak? Opo. Ayan, mamaya babalikan natin yung kwento ni Aling Concepcion. Baka makakasama natin ang kanyang anak mamaya. Kasama ko pa rin dito si Rochelle. At meron lang akong isa pang nalalabing tanong para sa'yo. Lalong-lalo na kasi Semana Santa. Pag dumating yung panahon na haharap ka sa kanya at sabihin niyang, paano kita patatawarin kung hindi ka nakapagpatawad? Siguro, hihingi pa ako ng pagkakataon na bumaba ulit. Gawin ko kung ano man ang mission ko. Dumating sa point na masasabi ko na kaya niya na akong tanggapin kasi totally nakapag-forgive na ako. Thank you for that honest answer, Rochelle. Papa Jack? May kasama ko dito si Mary Jane at nakaantabay din sa atin yung kambal. Kasama po namin ngayon si Mami Karina at meron po siyang reaction tungkol sa kwento nila Mary Jane po at si Nanay Concepcion. Mary Jane, bakit nagawa mo sa magulang mo yon? Ako magulang din. Wala ka bang utang na loob para agawin mo yung pangalawang asawa ng magulang mo, ng nanay mo? Napakasakit. Anak kita, para gawin mo yung bagay na yun. Dapat naisip mo, bago mo ginawa, akitin mo ang asawa ng magulang mo.
Dapat inisip mo, nanay mo siya, na nakarate siya sa karandaman. Wala ka bang utang na loob? Nasaan na yung iyong pag-iisip? Dahil lang ba sa kamunduhan ang kailangan mo? Napakaraming lalaki. Marami kang makukuhang lalaki, hindi ka uli ng magulang mo. Kasi po bata pa po ako nun eh. Wala pa sa isip ko yung... Di mo ba naisip, Mary Jane, nasasaktan ng nanay mo sa mga pinagagagawa mo? Alam ko po yun. Eh, wala po akong mag-aanip. Yun po nangyari talaga. Wala sa isip ko po talaga yun ang ganun mangyayari. Ano ba yung pinuwersa ka o kagustuhan mo rin? Parang na-develop po lang po yun eh. Ano yun? Umibig ka dun sa asawa ng nanay mo? Ganun na po yun. At kayo na ang nagsama hanggang sa mamatay siya? Opo. 2 years ago lamang yun. Opo. Balikan ko lang, Mary Jane, meron ka bang galit sa nanay mo? Meron ka bang bagay na ayaw sa kanya kung bakit mo nagawa itong gantong bagay sa nanay mo? Wala po. Wala naman po ako galit sa nanay ko. Mabait nga po nanay ko eh. Naiintindihan mo ba yung galit na meron sila sa'yo? Opo. Nakahingi ka na ba ng kapatawaran sa nanay mo? Opo, humingi po ako ng tawad. Nung una, hindi po ako pinatawad. Ang nanay mo nakikinig ngayon, ano yung mga gusto mo sabihin sa kanya? Nay, patawarin niyo na po ako. Alam po, nagkamali po ako sa inyo. Yun lang po hinihiling ko po sa kanya. Babalikan po natin mga kaibigan ng kabuuan ng kanilang kwento. Ayan. Mama Ali. Rochelle, narinig mo yung kwento ng kwentong buhay ng ating mga bisita ngayon. At iisa talaga ang hibla. Mensahe mo sa kanila. Ako siguro, nung dumating yung pinaka dagok, masasabi ko, sa pamilya namin, nagibalapit ako sa Diyos. Ang hinihiling ng namin talaga magkaroon ng hustisya. At yun ang pinaglalaban namin. At lalaban po kami hanggang sa huli. Thank you, Rochelle. Maraming salamat. Sa amin pong pagbabalik, paghaharapin po natin, yun pong mag-ina na nag-agawan ng asawa sa pagbabalik ng Starbucks.